Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makakapanig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kaniyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa ating landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Sa araw na ito ay magandang itanong natin sa ating mga sarili kung talaga bang kilala natin si Jesus o kilalang lang natin ang tungkol kay Jesus. Magkaiba po ang sabihing kilala ko si Jesus at kilala ko ang tungkol kay Jesus. Kapag sinabi po nating kilala o alam ko ang tungkol kay Jesus, ang pagkakakilala natin sa Kanya ay hanggang sa isip
at kamalayan lamang. Maaaring eksperto tayo sa pagkakakilanlan kay Jesus dahil sa ating napag-aralan sa Biblia. Nabasa ang tungkol sa Kanya dahil sa mga libro, mga katisismo ng simbahan. Maaaring nakilala natin siya sa pamamagitan ng pagteteolohiya at masusing pag-aaral ng kaniyang buhay. Ngunit sa bandang huli, kilala lang natin ang tungkol kay Jesus at ito ay nananatili sa isip lamang natin. Iba naman ang ibig sabihin, kilala ko si Jesus bilang aking Panginoon, Diyos, tagapagligtas, manunubos at kaibigan. Dito, ang ibig sabihin ng pagkakakilala kay Jesus ay dati sa ating pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon at karanasan ng ating buhay dahil sa Kanya. Ibig sabihin nito, nakilala natin si Jesus sa pamamagitan ng ating puso at kalooban. Kung nakilala natin si Jesus bilang ating Panginoon, nararapat isabuhay natin ang pagkakilala natin sa Kanya. Siya ang dapat nating sambahin at papurihan. Kung nakilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at manunubos, dapat lamang huwag tayong matatakot sa anumang pagsubok at unos ng buhay dahil alam nating tayo ay Kaniyang ililigtas. Kung nakilala natin si Jesus bilang ating kaibigan, nararapat kausapin natin siya sa pamamagitan ng ating palagiang panalangin, pagdarasal at pagdalo sa banal na Eucharistia. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang tunay na pagkilala kay Jesus Nazareno dapat hindi mananatili sa isip lamang. Dapat dumadaloy ang ating pagkilala sa ating puso at tumatagos sa ating mga kamay. Ang ibig sabihin nito, ang pagkilala natin kay Jesus Nazareno dapat makita sa ating tamang pamumuhay, sa ating mabuting pakikipagkapwa-tao at sa kagandahan ng ating pag-uugali upang sa gayon masalamin ang mabuting pagkilos at mapagmahal na gawa ang mukha ni Jesus Nazareno, ang mukha ng awa at habag sa ating mga kilos at paggawa. Kilalanin at tularan natin ang mga yapak ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa ating isip, sa ating salita, at sa ating gawa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.